kinikilala natin messenger ng Laodicea, ginamit siya ng Diyos para isauli tayo sa puso ng ating mga ama. Ang ating mga ama ay ang ating mga apostol. Doon nanggaling ang teaching and doctrines by the apostles and prophets, sabi ni Pablo, na binanggit niya yan sa Efeso 2:20. We are built upon the apostles, the doctrine of the apostles and prophets. So doon tayo nakatayo ngayon talaga. Diyan tayo tumitindig. So ang nangyari, alam natin sa kasaysayan na nagkaroon po ng tinatawag na fall away. Yung ibig sabihin ng fall away dumaan ang Kristyanismo sa pagkasinsay, no? Sa salita ng Diyos. Dumaan po ang iglesia sa pagkalihis ng salita ng Diyos. Dahil sa mga unang panahon, like sa panahon nila Paul, ay talaga pong nagsabi si Apostol Pablo na darating ang panahon, sabi ni Pablo, darating ang panahon na ang ilan sa inyo ay magsisitalikod sa pananampalataya. Sinabi ni Pablo sa 1 Timothy, I think in chapter 4, sinabi ni Pablo doon, na some, sabi niya, some will depart from the faith. So ang ilan ay magsisitalikod sa pananampalataya. Kaya, time ng first stage of Christianity, nangyari po talaga yung ang salita ng Diyos ay parang dumaan sa kapanahonan na ito ay naiwala. In other words, nagkaroon po ng dilim. Dating may liwanag, full blast ang light niya, pero unti-unti na yung liwanag ay lumiliit hanggang sa paliit ng paliit, hanggang sa umabot yung dilim. Meron akong babasahin, mga kapatid, pero kung meron kayong question about the doctrine, halimbawa, dito na sa mensahe, pwede kong entertain po. Kung may tanong po kayo. Kung wala kayong tanong, itong sinishare ko, mga kapatid. It's about the history of the Christian dispensation, down to dispensation. So, meron po ba kayong tanong? Si Sister Leia, Kuya Van, si Brother Van, at saka si Brother Albert, si Brother Albert, at saka si Sister Grace, at yung iba pa ng mga kapatiran. Maliban po sa mga samahan na po natin dito. Meron po ba kayong gustong itanong? Gusto malinaw natin i-share ni Pastor? Kasi ako, magbabase lang ako dun sa gusto nyong maunawaan kasi maganda yung gusto ninyo yung Malakay 4, 5, and 6 connected to the Revelation 10:7. Revelation 10:7 connected to Malakay 4, 5, and 6 connected to Revelation 10:7. Tama po ba yan? Diba? Okay. So medyo malawak-lawak po ito na tinanong po ninyo, no? Pero ang unahin po natin, basic muna, no? Bago tayo mag-advance. Kasi kung diretso tayo sa advance, baka medyo hindi natin masyadong pick up, no? Kasi may advance po na teaching dito. Okay. Basic. So, pag sinabing Malakay 4, 5, and 6, ibig sabihin yan ay prophecy about Elijah. Coming Elijah. Okay. Coming Elijah. Okay, so yan ang pag binasa natin. So, para at least masundan natin, let's go to Malakay chapter 4, verse 5. Malakay 4, 5, and 6. Ito. Nakakabasa po ba kayo, nanay? Ay, kaya ba? Kaya pa po? Patrick, si Tatay Albert. Malakay 4.
Tatay, di ba? Malinaw pa mata niya ng tatay. Kapitan. At gabihan mo si tatay. Sige. Sige nga po. Pastor Dick, sino? Malaki. Revelation 10:7 muna, binabasa yata rin namin. Amen. Malakad po. Kuya Bal. 5 and 6. 5 and 6. Kuya Bal na. Narito aking susubuhin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. 6. Okay. At kanyang pagbabaliking loob ang puso ng mga ama, ng mga anak, at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang. Baka ako'y dumating at saktan ko ang lupa ng sumpa. Okay, Revelation 10. Yan, Revelation 10, si nanay naman. Revelation. Ganda sa Revelation 10. Mapalaki ba ito? O napapalaki, Kuya Bal? Sa setting po na cellphone, meron po. Hiya po na pabasa na po. Sa araw na hipa ng ikapitong anghel ang kanyang trompeta, isasagawa na ng Diyos ang lihim niyang plano, gaya ng ipinahayag niya sa mga propeta sa kanyang mga lingkod. Okay, so dalawang verse po yung binasa natin na ito nakasulat. Malakay 4, 5, and 6 and Revelation chapter 10 verse 7. Yung Malakay chapter 4 Ang iba yung translation. verse 5 and 6, ito po ay prophecy about coming Elijah. So sabi gano'n, na binasa po natin, susuguin daw po si Elias. At ang sinabi doon, susuguin si Elias bago dumating ang araw ng kakilakilabo. Ang araw, di ba? Sabihin, that is judgment day. No? Pero before the coming of the judgment day, God will send Elijah. Okay? So yun ang pinakaano yung keyword natin. Bago dumating yung araw ng kakilakilabot, no? Darating mo na ang Elias. Amen. Okay, so malinaw yan, ano? Okay, so alam natin na ang prophecy ito may tinatawag na fulfillment ng first A part at saka yung second ay B part. B part. Para lang din dito sa mga pwedeng magsulat po yung mga iba. A part. A part, sino yan? At saka yung B part. Sino yan? Yung A part, dito po sa Malakay 4, naka-promise Elijah, ay walang iba kundi si John the Baptist. So, malinaw yan, John the Baptist. Okay. So, dito muna tayo sa part na ito. Ngayon, itong A part na yan, mabilis lang natin na tatakil kasi wala namang tayong duda na si John the Baptist ay unang katuparan ng Elias. Tama? Si John the Baptist yun. Okay. Sabi rito na ang trabaho ng unang Elias na ipapadala ay sabing gano'n, to turn the heart of the fathers to the children. So yun yung unang part, no? A part ng Malakay 4:5, the coming Elijah. So, si John the Baptist yun. Na. Ano mga verse natin na patunay na siya ay isusugoy ng Diyos? Ang sabi,
Malakay chapter 3 atras lang natin sa verse 1. Malakay 3:1. Pakibasa, brother Pat, pakibasa na. 3:1. Dahil ito ang aking sinusubo, ang aking subo, siya ay maghahanda ng daan sa harap ko, at ang Panginoon na iyong hinahanap ay biglang napaparoon sa kanyang templo, at ang subo ng tipa na inyong pinaliligayahan, narito siya, umarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Yan ang sabi ni Malakias, no? Sinabi niya, inatras lang natin ang basa. Na ito, sabi niya, susuguin niya ang kanyang mensahidor. Di ba? At ang kanyang magiging kampanin ay ihanda ang daraanan ng ating Panginoon. So, ang tanong, sino yan? Kung natanongin ko si Brother Jay, sino yan? Messenger na yan. John the Baptist. John the Baptist, tumama ka rin. Si John the Baptist. Palakpakan natin. PDT yata, ano? Okay, si John the Baptist yun. So, additional verse, Malakay 3 verse 1. Saan siya naka-prophecy? Sa Isaiah 40 verse 3. Basahin natin. Isaiah 40. Sino po magbabasa? Si Brother Bal? Isaiah 40 verse Yes, Isaiah 40 verse 3. 40 verse 3. Isaiah 40 verse 3 ba yun? Tama na. Ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Tayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. Yun. So, connected sa Malakay chapter 3 verse 1 ito, di ba? Ito Isaiah chapter 40 verse 3. Nang sabi diyan, the voice of him that cried in the wilderness. Ang sabi, to prepare ye the way of the Lord. Ihahanda ng mensahidor na ito ang daraanan ng ating Panginoon. Eh, sino ba yung darating na ipaghahanda? Brother Pat, sino yun? Sino yung ipaghahanda? Kung yan ay si John the Baptist na sumisigaw sa ilang, sino yung kanyang ipaghahanda? Jesus Christ. Jesus Christ, yes. Tama, si Jesus Christ yun. Tama, nag-PDT rin, ha? Wala pa natin ang Panginoon. So, malinaw na yan, ano? Sa A part ng Malakay 4, na ang promise coming Elijah, first A part, ay tumutukoy kay John the Baptist. Okay? Ngayon, ito hindi lang basta ganun, ano, paliwanag. Dahil sa among the end times, pagdating natin sa B part, dito na magkakaiba. Among the rest of the end time message, ang sinasabi nila, the B part of the coming Elijah is fulfilled, kanino? Kay Brother Branham. Ang tanong, siya ba talaga? Ayan, medyo konting ano tayo, ano? Medyo a-advance tayo. Progressive revelation. So, magpo-progressive tayo. Kasi, ang mensahe ng Panginoon, ito'y liwanag. Ito'y salita ng Diyos na hindi napapaho. Ang mensahe ay hindi natutuldukan. Brother Branham, sabi ng among the rest of the end time, is the fulfillment of promised Elijah in B part. Siya raw yung darating na ikalawang Elijah. Bakit? May tagpo kasi sa panahon ni Brother Branham ng siya nagbautismo. Alam na ni Sister Lea tayo, no? At the rest, alam yun. Si Brother Branham nasa Ohio River, nagbabautismo. So, pang ilan nga tayo? 18. Nung pang ika-18 babautismo niya, ilulubog niya sa tubig sa pangalan ni Yesu Cristo, meron biglang narinig na tinig. Ano yung sabi tinig? Brother Jay? Ano sabi?
kung paano si John the Baptist sinugo sa unang pagbalik, sa first coming of Jesus. Yes. Si For the Brother second Branham time. naman, sinugo sa pangalawang pagbabalik ni Jesus. PDT, For the second coming. Tama. As John the Baptist sent for Run. the first coming, sabi ganun ang tinig ng anghel. So shall it be. I will send you and your ministry will For run for the second. run for the second. So, may confirmation dun sa tinig na lumilitaw si Brother Branham ay bahagi ng B-part. Tama? Yes. B-part, okay. So, lagay natin sa ilalim si William W.N.D. Branham. Okay. So, yung bang kalagayan ni William Branham sa B-part, siya na ba mismo? Hindi lang siya. Hindi siya katapusan. Hindi lang siya. Kung si Brother Branham ay hindi pa siya mismo ang katuparan ng B-part, sino yun? Ayan. So, bago natin ipagpatuloy yan. So, parang mga tanong-tanong to, no? Kasi, para at least maintindihan natin. Bakit si Brother Branham na isingit sa kalagayan ng B-part as coming Elijah? At saan panahon siya? Ang binasa natin, ipapadala ang Elias before The great the and coming of the great dreadful day of the Lord. Great and terrible. Day of the Lord. Okay. Bago ang Kadakadakil. sa ikalawang pagparito ni Kristo. Okay na? Ito isi-share namin sa inyo. Totoo si Brother Branham bahagi ng B-part. Take note, bahagi. Hindi siya Fulfillment. So, ito na yung advance na si-share namin sa inyo. Okay. Kung bahagi si Brother Branham, at bakit natin nasabing bahagi? Because of the word mystery of God. When we say mystery of God, anong ibig sabihin? Kuya Albert, alam niyo po ibig sabihin pag sinabing hiwaga ng Diyos? Ano lang, naabot sila. Hiwaga. Pag sinabing hiwaga, ano ibig sabihin? Hindi siya? Hindi lantad. Pag sinabing mystery of God o hiwaga ng Diyos, ibig sabihin, hindi siya lang lantad. Ngayon, kung si Brother Branham ay inilagay natin sa isang bahagi ng B-part, coming Elijah, sa kalagayang hiwaga ng Diyos, ano ang ibig sabihin? Si Brother Branham ay bahagi ng hiwaga, ibig sabihin, hindi siya Lantad. lantad. Totoo, si Brother Branham ay part ng B. Lagay natin. Part ng B, number 1. Kasi merong number 2 sa B part. Okay. Para maintindihan natin, sinasabi ko lang sa inyo, yung part ng second Elijah ay bahagi niya ang mystery of God. Bakit mystery of God? Hindi siya lantad, pero nag-i-exist. Ano ang ibig sabihin? Ngayon, kunin natin ang context ng Malakay. Kanino ba talaga prophecy ang Malakay? Sa Israel. Sa Israel. Tama. Buksan natin ulit ang Malakay. Malakay chapter 4. Tignan natin. Malakay 4. Sana nasusundan nyo medyo. Ginapagalan ko lang naman. Ginagaangan ko lang naman. Malakay 4. Anong verse para mapatunayan natin yan na Israel? Verse 1. Verse 1. Nanay Leia, pakibasa po. Verse 1? Yes, verse 1 po. Malakay verse 1. Darating ang araw na gaya ng isang nagbabagang hurno. Tutupukin ang mga palalo at ang sasama gaya ng dayami at walang matitira sa kanila.
sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Okay. So, ang promise coming Elijah, sabing ganun. Tama ang sabi, I will send you Elijah before the coming of the great And dreadful day. day of the Lord. Diba? Okay. To prove na yan ay Israel. Ito ay Israel, pangako sa Israel, hindi ito scripted. So, anong katibayan natin ng Malakay ay hindi pinangako para sa ating hindi. So, that's why we call it mystery. Okay, so, ilinawin natin mamaya. So, ang pinag-uusapan natin ngayon, na ang prophecy ng Malakay ay ina-address para sa Hudyo. Ano bang proof natin na ito ay Hudyo? Baba natin ang basa. Sister Leia, basahin po natin sa verse 2 ulit. Dagdagan natin yung pagparito ng Panginoon. Ngunit sa inyo na nagpaparangal sa akin, ayon sisikat ang aking katarungan. Nagulat ng araw. Ang sinag nito ay magpapagaling sa inyo. Luludan kayo sa tuwa na parang mga guyang pinalaya sa kulungan. Okay, sino kaya yan tinutukoy ni Malakias na yan, ano? O sige, idiretso natin sa 4 para malaman na natin kung sino. 4. Sige po, tuloy niyo po, Sister Leia. Alala, 4. Yes. Alalahanin ninyo ang mga itinuro ni Moises, ang mga tuntunin at kautusan ibinigay ko sa kanya sa bundok ng Sinai kung sundin ng bansang Israel. Amen. Okay. So sa verse 4, may keyword na tayo. Bansang Israel. Anong sabi? Kabansang Israel. Bansang Israel. Israel pala. Okay. So ano ba? Bukod sa verse, sinabi Moises. Israel, ano? Paano tayo nakakatiyak na ngayon na Israel? Moises. Si Moises binanggit. At hindi lang si Moses. At sabi, binanggit yung babalikan nilang kautusan. Tama ba? So yung keyword ng verse 4 ay nagpapakita that the whole context of the Malakay, it's not for the Gentiles. It's for the Jew. Sa mga Hudyo, sa mga Israel. Hindi yan talaga original para sa atin. Pero bakit Hiram lang. nagamit natin kay Brother Branham? Kasi mystery. Amen. Hiwaga. Ang ibig sabihin, pumasok ang panahon ng hiwaga, pagkaroon ng pagkabulag ng Israel. Kailan? Romans 11 verse 25. 25. Brother Paul, pakibasa. Romans 11 11:25. yes, 11:25. Romans 11 25. Sige po. Pakibasa. Sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, sabihin ninyo malaman ang hiwagang ito. Baka kayo'y mga marunong sa inyong sariling mga haka na ang katigasan ng isang bahagi ay nangyari sa Israel hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga hintil. Okay. Ng mga hintil. Hindi lang binabanggit, di ba? Amen. Ang sabi sa English kasi magandang basahin, sabi. Ang sabi sa English, for I would not, brethren, that you should be ignorant of this mystery. So, ito palang diling ng Diyos para sa Gentiles, tinawag ni Pablo na hiwaga, mystery. That is mystery of God. So, ibig sabihin pala, no, ang Hudyo ay pinutol ng Diyos at dahil sa pagkabulag nila, pumasok tayong hintil. So, pagpasok natin mga hintil, kapanahonan ng hintil, tinawag tayo ngayong
dispensasyon ng Biyaya. hiwaga. Si Pablo ang nagsabi nito sa Roma, tama ba? Roma. Basahin natin sa Efeso para mas malinaw. Sana sinusulat niyo yung mga verse, ano? Sa Efeso, basahin na natin ang sabi ni Pablo sa 3, chapter 3. Pakibasa brother Bal. 3 verse 1. Verse 2. Ephesians chapter 3 verse 1 verse 2. Sana Ephesians 3. Ephesians chapter 3, Chapter 3 verse 1. Verse 1. Verse 1 verse 2. Dahil dito, akong si Pablo na bilanggo ni Kristo Jesus dahil sa inyong mga hindi. Binanggit niyo yung Gentiles. Dahil sabi ni Pablo, ako na bilanggo ni Jesucristo para kanino daw? Sa hindi. So may panahon ng intil. At si Pablo yung tinatawag na ama ng mga hintil. Okay? Now, verse 2. Kung tunay na inyong narinig ang pagiging katiwala sa biyaya ng Diyos na sa akin ay binigay sa kagagaling ninyo. Yun, tuloy, 3. Kung paanong sa pahayag ay pinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isulat ko ng una sa ilang salita. Tuloy, verse 4. Sa pamamagitan niya oy, sa pagbasa ninyo ay inyong makatarastas ang aking pagkakilala sa hiwaga. Hiwaga ni Kristo. So yung dealing ng Diyos para sa Gentiles, sa atin, Gentiles tayo, ay tinawag ni Pablo na hiwaga kay Kristo. So may dealing ang Diyos sa atin to Christ, pero hindi siya lantang. Kaya hindi makita ng mga Hudyo yan eh. Hindi makita ng Hudyo si Kristo, at lalong hindi nila makikita kung ano yung dumating na dispensasyon. And that is the 2007 church ages. Tama? Amen. Yung 2007 church ages ay dispensation ng langit. That is mystery. Hindi alam niya ng Hudyo. So, sino lang ang nakakalam? Tayong mga hindi. So, bahagi tayo ng hiwaga ng Diyos. Kaya, si Brother Branham pumasok sa B part dahil sa tinatawag na hiwaga ng Diyos. At mystery of God is God's dealing to the Gentiles. Okay. Malaki chapter 4, sabi kung yan ay si John the Baptist, wala tayong duda. Ang sabi, he shall turn the hearts of the fathers to the children. Ang tanong, sa panahon ni John the Baptist, kanino niya tinuturo, pinipihit ang puso ng mga ama sa puso ng mga anak? Ang tanong, sino yung puso ng mga ama? Dati pa? Puso ng mga ama. Yes, si John the Baptist to ha. Nasa A part tayo. Bumalik tayo ng A part. Sino yung ama na ipinipihit ni John the Baptist sa puso ng mga anak? Sino yung ama? Kristo. No. Yo. Pat, alam mo? Pastor Jay. Kalimutan? Sharing na. Yun! Malapakanin natin ang Panginoon. Nakadalawa na. Nakadalawa na. Sabi na yung sa'yo. So, ang puso sa panahon ni John the Baptist na siyang Elijah, he shall turn the hearts of the fathers to the Sino yung fathers? Apostle. Sino ba? Pharisee. Sadducee. Sino ba? Mga John na mga Sadducee. Scriba? Yes. Sadducee. Tama. Zealots. Sila yung mga fathers. Okay. Sabi, ipipihit ang puso ng naunay mga ama sa puso ng mga anak. Ang tanong, sino yung anak? Yan. Di ba? Sige na, okay na. Kahit na. Mali. Hula. Tago ah. Sino yung anak na binabanggit? Farmers. Fishermen. Ha? Fisherman. No. No. Sister Leia. Ang galing. Sino? Keso lang. Hula. Sino? Yung mga apostol. Sino nagsasabi yung apostol? Tama sabi ni Sister Nene. Apostol. Nag-review. Nag-review. Nakadalawa rin. Para sa mga Panginoon. Praise
O, yan ang nagagawa na nagpipili. Okay? So, nasagot na yung fathers to the children. Ang ama, sa panahon ni John the Baptist, na siya ang Elijah, ipinipilit niya ang puso ng mga ama, which is the Pharisees, the Sadducees, saka, etc. No? Zealots, scribes. Sino yung mga fathers? Saan ang sulat niya? Ipipihit ang puso sa mga anak. Sino anak? Makita po ng mga apostolis. Brother Val? Apostol. Apostol. Praise God, nakikinig siya. Okay. So, nandun tayo. Ngayon dahil na tinatalakay natin ang B-part. At doon sa B-part, meron medyo komplikado. Kasi ang komplikado ay si William. Ang sabi ng end time, walang ibang katuparan yan kundi si Batibanam. Uy, tama mali. Yes, tama. Pero sa anong kalagayan? Mystery. Iwaga. Hindi. So, ibig sabihin, if I draw the timeline, itong timeline is 2,000 years. Tama? Consider this is a 2 days. Yes. Tama? After 2 days, he will Saan natin revive. nakukuha yung 2 days? Hosea. After church ages. Hosea 6 2. verse 2. So, After 2 ito days, ay after 2 days, he will revive. 7 Church church ages. dispensation. Mag-i-start from the beginning Peso. until the last. Laodicea. Ephesians to the Laodicea. Okay. Ngayon, kung B-part, mystery of God yan, it's God's dealing to the Gentiles. Sa panahon ng B-part na ito, sino naman ang sabi, pag binasa natin ang He will Malachi, turn the hearts of the children. He shall turn the hearts of The the children. children to Their fathers. Okay, we're talking about mystery of God. We are talking about dealing of the Gentiles. Sino father? 2 days. Okay? Tanong ulit. Sino ang children na ipipihit sa Elijah na walang iba kundi si Abraham? Babalik tayo sa puso To their father. ng ating mga ama. Ang Children. tanong, sino yung mga anak? Tayo, bride. Sino ba? Walang iba? Taas ang kamay ng anak. Tayo. Bakit ang kalahati? Kalahati. Okay, tayo. Yung mga ama, sino? Apostol. Okay, Lahat magpiliti. Tama. Okay. So, yung tayo ngayon ng anak, pinipilit ang puso natin ng Elias, na walang iba kundi si Balbanam, pabalik sa turo at aral ng Apostol. Saan yung binasa ko kanina? Ephesians 2 verse 20. Ephesians 2:20. Tama? We are built from the foundation of the apostles and Prophets. may propeta pala talaga. Amen. Sabi, tapos na lang ang propeta. Sabi sa lumang tipan. Tinayo mo lang iglesia, yung hindi. Sa pamamagitan ng apostol at propeta. Wala pa tayo sa Revelation 10, ano? Okay, so binibilisan lang dito. Okay, so nakita na natin, ang mystery of God is time of the Gentiles. So, napulpil ang B-part na sa pamamagitan ni Brother Branham, B-part number 1, Gentile dispensation. Naisingit, ibig sabihin, naisingit si Brother Branham dyan. Singit lang, baga. Singit lang. Tama rin ang end time na siya ay singit, precursor. Pero, hindi siya ang ultimate Fulfillment. application niya. Kaya may Revelation 10. Okay? Ngayon, kung sinasabi natin si Brother Branham ay singit lang, sino yung talagang katuparan ng
Malakay 4, 5, and 6, B part. Two prophet. Number 2. The two prophet. Hindi ko nakikinig sa The two prophet. Anong sabi sa binasa natin, Brother Bob? Romans 11, verse 25, matatapos ang kapunuan ng hintil. Pag natapos ang kapunuhan ng hintil, ngayon, nasa panahon pa lang tayo ng pagpupuno sa panahon ng hiwaga ng Diyos. Nandito pa tayo, Romans 11:25. Now, balikan natin ang Romans 11:25. Isingit natin ang verse 26. Ano yan? Tatapusin ang panahon ng dispensasyon ng hiwaga ng Diyos sa mga hindi. Pag ito'y natapos, ano mangyayari? Tribulation. Yung pagkabulag ng Israel sa 11:25, ibubukas ulit ang isip nila. Pero sa time na bubuksan na ang paningin ng Israel sa propesya, ano mangyari? Rapture. Napuno, nakumpleto, napuno na ang hintil sa hiwaga ng Diyos. Ibig sabihin nito, tayo ngayon nag-aaral, di ba? Bakit kayo pinupunuan? Kinukumpleto ang inyong kaalaman tungkol sa propesya at hindi kayo papayag na magpaiwan. Amen. Tama? Yes. Hindi ka papayag. Kasi, kaya natin sa nag-aaralan na ito, pinupunuan kayo. Basahin natin sa Tagalog. Romans 11, kung pinupuno ba. Sige, maintindihan natin. Romans 11, balakan na ulit natin. 25. 25. Tagalog. Mabilis ba? Mabilis ba ako? Tama lang. Okay, 25. Ang sabi? Tagalog po. Nanay. Tulungan mo. Pastor, tulungan mo. Ay, hindi niya makita. Madilim ba? Tulungan mo lang siya magsipa. Brother Bal, pakibasa. Sapagkat hindi ko ibig mga kapatid, na di ninyo malaman ang hiwagang ito. O sabi, tika. Hindi ko ibig, mga kapatid, na hindi nyo Aba, tayo palang mga hindi kailangan malaman natin. Yung mga prophecy ito, yung paglapat ng mga tamang katuparan ng propesya. Ibig sabihin, hindi dapat tayo manatiling scramble yan. Hindi dapat ang alam natin salasalabat sa propesya. Ang sabi ni Pablo, hindi ko ibig na hindi ninyo malaman. Ang, di ba? Anong sabi? Ang kulang ito. Saan putol si Brother Valls? Sino pwede magtuloy? Si... Basa Catherine. 26. Bakit pa? Para ang ito, maliligtas ang buong Israel tulad ng nasusulat. Hindi, may kulang. Kulang yan eh, sa'yo. Kulang. Kulang yan at ang... 25 po ba? 25. Sa ano, sa... Buuin mo nga basa. Bakit version na negative? Tagalog, 25. Sapagkat hindi ko ibig Pakinggan nyo. Hindi daw maalaman ang hiwagang ito kayo na magparulong sa inyong sariling mga haka. Okay. Ang katigasan ng isang bahagi ay nangyari sa Israel. Yun, nabulag sila. Pumasok ang kapunuan ng Yun! Yung hanggang pumasok ang kapunuan, ibig sabihin, may kinukumpleto sa ating hiwaga na hindi dapat darating si Kristo, hiwaga pa rin. Ibig sabihin, sa panahon na ito, Sister Leia, pinuturuan tayo ng propesiyang ito sa pamamagitan ng mga mensahidor, magsasalita ng mensahe ng Panginoon para mapunuan tayo. At yung pagpuno na yan, sis, yan ang magiging rapturing faith. And this rapturing faith considered, sigit lang ha, this is the voice of the seven thunders. Lilinawin natin yan. Medyo, alam ko may background ka sa part na yan, ano? Pero, i-continue natin yan. Sige. So, ano sabi sa verse 26? Binasa kasi 25 eh. Pagka napuno na daw tayo, ang sabi? Sister, tuloy niyo po sa verse 26, Sister Leia. 26. Niliit kasi na. Hindi na niya kaya. Si Kuya Chick na lang. Taga-basa. Sa gitna. 26. At sa ganito'y ang buong Israel ay maliligtas gaya ng nasusulat. Magbuhat sa
Magbubot sa Siyon ang tagapagligtas, siya ang maghihiwalay sa hamon ng kalikuan. Ibig sabihin sa verse 26 na binasa niya, Sister Leia, pagkatapos nating mga hindi, ibabalik ulit sa Israel. So, pagkatapos nating mga hindi, napunuan na tayo sa mga propesiya, sa mga hiwaga. Ibig sabihin, pagka puno na tayo, wala nang prophecy impact. And then, pag nangyari yun, yun ang balik ni Kristo, hindi second coming ha, balik ni Kristo Sa rapture. is the bride in his Laodicea. Ang sabi ni Papa dyan, pag dumating si Kristo in a mystery form to take up the bride and giving a rapturing faith, giving to a Glorified body. Kukunin niya ang bride, dadalhin niya sa lugar ng marriage supper. So pag kinuha niya na, ibig sabihin, close na ang Gentiles, and then pasok ngayon ang Hudyo. So, Malakay 4, itutuloy sabi sa Malakay, sa Malakay 4, nandun na sila sa katuparan ng Malakay 4, 5, and 6, big part, number 2. Now, bago ko ituloy ang number 2, so nagkakaintindihan tayo, pagtapos natin hindi, ibabalik ulit sa Hudyo. Tingnan nyo ang hula, ang prophecy. Let's go to Luke chapter 1. Matthew chapter 11 muna. Matthew chapter 11. Nasa big part na po tayo, no? Matthew 11. 11 verse 11 verse 10. Verse 10, verse 11. Pakibasa. Medyo mabilis lang kasi dalawang verse to eh. Wala kang cellphone. Ano ba? dito, meron. Bible. Kailangan sundan mo para. Sige, pakibasa. Ito yung tungkol sa kanya yung susulat. Narito, sinusuko ko ang aking sugo sa unahan ng inyong para na naghahanda ng inusyaan sa unahan. Verse 11. Patotohanan ang sinasabi ko sa inyo, sa gitna ng mga pinanganak ng mga babae ay walang lumitaw na isang dakila kay Juan Bautista, gayon man ang lalong maliit sa kaharian ng langit ay lalong dakila kaysa sa kanya. Iba pang yan, passage yan, pero hindi natin masyadong paliwanag yan. Ay, paliwanagan natin si brother, si John the Baptist. Okay, verse 12, bro. At mula sa mga araw ni Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay nagbabata ng karahasan at kinukuha ng sapilitan ang mga taong mararahas. Yan, sa panahon, sabi ni Jesus Christ. Sabi niya, hanggang ngayon, sabi ni Kristo, na in the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffered violence. Tayo pa yan ni Christ. So, makikita natin talagang merong parang ipinapakita si Kristo. Ito si Kristo to. Ngayon, puntahan natin ang salita ng anghel. Let's go to Luke chapter 1. Dapat take note niyan. Luke chapter 1. Chapter 1. Ito. Tutunghayan natin ang salita ng anghel. Kaya, bakit si Brother Banal nasingit? At yung katuparan talaga ay babalik sa Hudyo pagkatapos ng hindi. Okay, let's go to Luke chapter 1 verse 17. At siya'y lalakad sa unahan ng kaniyang mukha na may espiritu at sa pangyarihan ni Elias upang pagbaliking loob ang mga puso ng mga ama, ng mga anak, at ang mga suwail ay magsilakad sa karunungan ng mga matuwid upang ipaglaban ng Panginoon ang isang bayang naghahanda. Tignan nyo, ito kinote ng anghel, yung Malakay 4, 5, and 6, tama? Kinote niya, pero tingnan natin, silipin natin sundan nyo, sundan mo. Sabi sa verse 17,
and he shall go before him, and the spirit and power of Elijah. Sino yung Elijah na yan na sinasabi ng angel? Si John the Baptist. Tama? John the Baptist yan. Okay, sabi, he shall go before him the spirit and power of Elijah, sabi, to turn the hearts of the fathers to the children. Okay? Bakit biglang siningit yung disobedience to the wisdom of the just? In other words, pinutol ng anghel yung kasunod. Pinutol. Di ba dapat, he shall turn the hearts of the fathers to the children and the children To their father. Bakit nawala yung children to the fathers? But ang isiningit is disobedience agad. Bakit? Pinutol ng anghel. Bakit pinutol? Tapos na yung dealing sa kanila. Kasi yung pinag-usapan natin, isiningit ang Gentiles. Nakanya-repeat nyo? Amen. Siningit po yung Gentiles kasi yun po yung form of mystery. At yung B part, number 1, ay lumilitaw talaga ay si William Branham tutupad ng a Son of Man ministry. Hindi naman ito yung keno sa kabila. Hindi yun. Pero totoo talaga. Tayo yung the Son of Man. Yes, tayo yun. The Son of Man. Kasi dalawa yun. A tsaka the. So tayo yung The Son of Man. tayo yung A Son of Man. Ibig sabihin ng Elijah, pag sinabing ginamit mo yung A, hindi lang tumutukoy sa isa. Sa pangkalahatan niya. Sa pangkalahatan yan. At hindi lang tayo, pag sinabi natin a Son of Man, hindi lang tayo lang. Lahat yun sa buong end time. Okay? So, kaya makikita natin, pinutol ng anghel. Kasi, bakit? May isisingit na panahon. Yung panahon ng pagputol ng anghel, panahon ni Kristo yun. Panahon ni John the Baptist yun. Ibig sabihin, mahaba pa ang panahon para makita pa yung dulo ng B part, number 2 at saka number 1. Tama ang anghel. Ang sabi, siningit, to turn the hearts of the fathers to the children, pinutol mo ng anghel. Tama ba, sister? Pinutol, hindi na sinabi yung in the hearts of the children To their father. So, huwag nawawala yun. Tingnan nyo, wala. Pero sa kabila meron. So, hiwaga. Ngayon, bakit pinutol? Kasi pumasok ang Gentile. Anong connection ng Revelation 10? So, we're talking about church ages, dispensation. Saan ba si Brother Branham? Nasaan panahon si Brother Branham lumabas? Sa dulo, Laodicea. Ito ang Efeso. So, basahin natin ang Revelation 10:7. But in the days of the voice, kundi sa mga araw Mga tinig. Tinig ng ikapitong anghel. Ng ikapitong anghel. Kasi malapit nang umihip. Kasi malapit nang umihip. Ang magkagaganap na tiwagan ng Diyos. Kanyang isinasa. Ito na, kaya nga pinag-usapan natin, kailangan po mga kapatid, hindi tayo maging ignorante dyan. Kailangan hindi tayo maging mama, kasi kung pag tayo naging mama, maiiwan tayo sa unawa ng pinanggalingan natin. Amen. Ang mensahe natin umuusad. Yes, progressive. Ang mensahe natin progressive. Yes, ang message progressive. Kung si Buddy Branham ay buhay ngayon, magpuprogress siya. Amen. Kaso patay na siya. Tama? Yes. So, Revelation 10 tayo, 10:7. But in the days, sa araw ng tinig, ng ikapitong anghel, saan nakaposisyon si Buddy Branham? In the days. Tinig. Yung kanyang pagka-ikapito, saan si Buddy Branham, totoong siya ikapito. Okay, itas din natin to, sisa. Some groups, galing kami din doon they teach about the 7 thunders is coming 7 men. Tama, sister? Darating daw yung 7 tao at itong 7 tao na ito ay magsasalita sa huling araw, magbibigay ng rapturing faith para ikaw ay magkaroon ng body change. So, sabi nila, 7 tao yung darating. Dumating na. Ang tanong, sabi nila, isa daw si ganito, isa daw si ganito. Sasabi si Brother Jackson,
Eh, namatay si Brother Jackson 2004 na isa sa thunder at original na nagturo niyan. What will happen? Ibig sabihin, tama yung sabi ni Brother Jackson na may darating na 7 at magbibigay ng rapturing faith. At tanong, kailan? Doon ba sa panahon na bago dumating si Kristo mag-appear just to take up the bride? O dumating na? Dumating na. Dumating na. Sis, ang star, ilan? 7. Paul Irene. Saan natin makita yung 7 star? Let's go to Book of Revelation, chapter 1, verse 19 and 20. Ang sabi, nakatayo yung anghel at sa kanang kamay niya ay may hawak na bituin. Tama? May hawak siyang bituin. At sa kanang kamay niya, nandoon yung 7 bituin at 7 kandelero. Pakibasa, Brother Bal. Revelation. Chapter 1, verse 19 and 20. 19:20. Hmm. 1:19:20. Isulat mo mga bagay na nakita mo at ang mga bagay na ngayon at ang mga bagay na nangyari sa darating. Yes. Ang iwaga ng 7 bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay at ang 7 bandilerong ginto. Ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia at ang 7 bandilero ay ang 7 iglesia. Okay. Yung bituin na nasa kanyang kanan ay ang ibig sabihin ng bituin star. Ano ibig sabihin ng star? Ang sabi sa Bible, kahit si Brother Banham sabi niya, the star is the messenger. Pag sinabing star o bituin, ang ibig sabihin, mensahidor. Eh ngayon, sino yan? Original, sila yung 7 spirits. In Revelation 1:4, di natin babasahin. Sila yung 7 spiritong nakatayo sa harapan ng luklukan, 7 spirito. Siya yung star. Pero ang sabi doon, 7 spirit. Kasi bakit? Hiwaga eh. Magdidil sa Gentiles. Kaya, pag sinabing nagdidil sa Gentiles ang Diyos, by sending these 7 stars, ibig sabihin, hiwaga yun. Ano sabi ko kanina? Pag sinabing hiwaga, hindi siya okay. Ngayon, nabasa mo kanina, nasa kanang kamay. Andun yung 7 bituin. Ang sabi, yung magbibigay daw sa atin ng rapturing faith. Inong ko si Brother Jackson, sinabi rin Brother Kang, na 7 taong darating. At hanggang ngayon, hinihintay nila. But it's so sad ito. Nasasakan natin, ano? Namatay na yung isa. Eh ngayon, ang naghihintay ng 7 tao sa grupo ni Brother Jackson sa Faith Assembly. Sa Singapore, si Gan. Eh meron pang isa. Eh di 3 na yan. So, 7. Ilan yan? Ang dami. 21 na yan. 21 na yan. Pero ito yung revelation. Kasi progressive tayo. Pinapakita ng Diyos sa atin ang mga hiwaga na hindi to hiwaga na. Nahayag na to sa atin. Ang ginagawa na lang po namin sa inyo, sinishare na lang po namin sa inyo. Nire-relay na lang po namin sa inyo. Yung liwanag na ito. Okay. The 7 men, totoo dumating na. Sino yun? Paul Si Pablo, Irenaeus, Martin. Sino Martin? Martin of Tours. Pang-4. Columba. Pang-5. Luther. Pang-6. Wesley. Pang-7. Brother Branham. Ilan silang 7 tao? Tanong, dumating na, hindi ba? Dumating na. Nagbigay ba sila ng rapture event? Hindi. Magbibigay. Nagbigay niya iba. Nagbigay na. At sa panahon natin ngayon, panahon ni Branham, namatay na siya. Kailan na i-rebuild ang mga mysteries? 1963, about the book of seals. The book that was sealed, opened, and revealed when? 1963. But the book per se, sa time ni John, it was open. Tama, sister? Yes. Revelation chapter 8, verse 1, when the 7th seal was open. Tanong, bukas ba? Hindi. Open. Pero tanong, reveal ba? Hindi. Panahon ni John? Hindi pa. Hindi. Bakit? Kailan ma-reveal? Sa panahon natin. Panahon ni Barbara. Kailan yun? 1963. Kailan siya namatay?
Ay, O, 65. di patay na siya. Tanong, na-reveal ba lahat? Hindi pa. O, di, sino nagpapatuloy ngayon? Fivefold. Nasaan ang fivefold? Lahat. Nasaan ang fivefold? Tayong lahat! Amen. Hindi lang kami! Nasa atin eh. Kami panganay. Pastor panganay. Kami panganay. Yung iba mahabol. Mahabol. Lahat Sila tayo. lahat. Ngayon, bakit kayo magiging bahagi ng fivefold? Kasi ibinabahagi sa inyo ngayon. Amen. Praise God. Anong sabi sa Revelation 10? Sige pa natin to. Ang sabi, But in the day, but in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished as he had declare. Ang tanong, sino yung magdi-declare? Sino yung servant? Lahat. Prophet. Sino yung prophets? Anong trabaho ng prophets? Di-declare. Reveal. Declare. Di-declare. Yung nalaman mo ngayon, mag-share ka sa tabi mo, kapitbahay mo, hindi alam, lalo na may alam sa Bible, hindi niya alam ang hiwaga, magsalita ka sa kanya. Amen. That is servants of the prophet. Ibig sabihin, tayo yung servants, tayo rin yung prophets. Yes. Ngayon, bakit ka naging propeta? Thou must prophesy. Again. Revelation. Babasahin natin ito. Revelation 10. Ito, kailangan maintindihan natin. 10:8. Revelation 10, verse 11. Oh, tama. 8 to 8 11. to 11. Okay. So, bilisan lang natin, ano? Nakasundan ba? Nakasundan nyo? Amen. Praise the Lord. Tanongin ka ulit, Pastor. Okay lang. Kaya siguro nakuiwan yung bag natin eh. Yung bag namin na iwanan. Yung bag nila na iwan. Sigurado late talaga kayo niya. Wala ko talaga sa sakin. Kinakita ko din sa'yo. Kaya na kayo masasagpo. Ano? Magtanungan na lang tayo. Makibasa. Okay lang, basta meron kami chocolate. So, di ba, pakibasa mo? 8, verse 8. Hanggang 11. Tingnan natin kung yung Revelation 10. Tayo ba yun? Revelation. Pajama mo si ano, malamang. Pajama siya. Revelation. Chapter 10, verse 8 ka na. Kasi nabasa na yung 7 eh. Verse 8 na. 8. Tingnan natin kung tatama ba yung sabi sa 7 na as he had declared to his servants, The prophet. the prophet, yung servant, tsaka prophet, tayo Ang pala. aking naririnig mula sa langit, ang muling nagsalita sa akin. At nagsabi, humayo ka, kunin mo ang aklat na bukas na nasa kamay ng anghel na nakatayo sa ibabaw ng dagat at sa ibabaw ng lupa. Tuloy. Siguro 11. 10, 8. Yes po. At ako'y naparoon sa anghel na nagsabi, ang sa kanya na ibinigay sa akin ang maliit na aklat. At kanya sinabi sa akin, kunin mo ito at ito'y kunin mo. At papaitin ito ang iyong tiyan. Ohoy. Dadapwat sa iyong bibig ay magiging matamis na gaya ng ulo. Okay, tuloy. At ginawa ko ang maliit na aklat Kinain. sa kamay ng anghel at aking kinain. At sa aking bibig ay matamis na gaya ng pulot. Okay. At ang aking makain ay pumait. Pumait. Ang aking tiyan. Ang tiyan, pumait. Pero masarap daw sa bibig. Masarap sa bibig. Okay, tanong. Hindi ba masarap pag-usapan yan? Amen. Yung Revelation, kung naiintindihan mo, yun, masarap pag-usapan. Pero, Ganapin. pag kinain mo na, pag pupunta na sa tiyan mo, anong sabi? Pumapait. Pait pala. Mahirap eh. Hindi mo na Pag nag-share ka nito, pag sinare mo ito, papait ka sa mga end-time to. Pag sinare mo yan, Amen. sabihin na, bakit may darating pa bang dagdag na paliwanag maliban sa sinabi ng propeta? Papait na ngayon sa tiyan mo yan. Pero wala tayong magagawa eh. Sabi, thou must Prophesy. magmula. Sinabi ba? Nabasa mo na yung verse 11? 11. At Thou must prophesy. thou must prophesy. Prophesy Again. before many prophets. Okay, so tayo pala yung servants. Tayo rin pala yung Prophesy. magpo-prophesy pagkatapos mong lunukin. Kainin. Kinain mo yung salita. Na, yung salita, hindi to traditional. Ano to? Progressive. Progressive itong mensahe. Hindi to traditional. Hindi to nakakaon lang. Katulad nila. Akala nila malaya-malaya sila doon. Nag-i-enjoy sila. Well, nag-i-enjoy din sila sa presence ng Lord. Pero may kulang sa kanila. Ano yung kulang nila? Yung rapturing faith.
And so happen, when Jesus Christ will come, kahit sa oras na ito, pag dumating si Kristo, maraming maiiwan. Agree kayo? Yes. Maraming maiiwan. Ang lalaki ng simbahan niya, ang gaganda niya, talo tayo. Nag-iba. Diba masarap, no? Pero darating araw, pagagandahin ng church. Yahabol din yan. Hindi na kasing ganda nila. Pero ano mahalaga? Mensahe. Ano mahalaga? Patutuo ng mga ngaral. Ano mahalaga? Pamilya, buhay. Yes. Kitang-kita yan. Pagsunod sa mensahe. Marami silang dapat gustong gawin sa buhay nila, pero itinaya nila ang kanilang sarili alang-alang sa mensahe. Ganun po tayo. Diba? Ako marami rin akong pangarap. Marami sila, pastor. Lahat kami. Lahat tayo. Pero, nandito tayo, pinag-uusapan natin at sinishare natin kasi bakit? Gusto namin hindi na kami ang makatanggap, kundi pati rin kayo. Si nanay, hinahabol natin si nanay. Pero alam ko, kunti lang ipupuno kay nanay. Yes. Kasi matagal na siya sa message. So, ipinupuno na lang sa kanya. Okay? So, Revelation 10, 7, nasa si Brother Branham? Nasa dulo. Ano ngayon kalagayan ni Brother Branham sa dulo? Voice. The days. So, yung panahon ni Brother Branham, dalawa yan. Voice at saka trumpet. Tama? Trumpet. So, anong kalagayan ni Brother Branham nung siya ay nabubuhay sa panahon na yun? Voice. But in the days of the voice. So, si Brother Branham ay nasa tinig na arawan ng mga tinig ng mga tinig. Ikapitong anghel. Pero, Same tinig na. siya yung tinig ng ikapitong anghel. Sa hiwagang ito. Pero meron pa. Kanya, hindi siya yung tutupad sa ikapito na magtotrompeta. Eh, sino yun? Alam niya ng kapatiran. 11 ng Apocalypse verse 15. Kaya pag-aralan natin to, pag-aaralan natin ito, si Pastor pwede magtuloy niyan. Bakit nasa pagitan ang Revelation 10 na 7 sounding, 7 shall begin to sound, nakasandwich siya ng Revelation 8 ng mga trumpeting sounding. At yung 11 nasa dulo. Gitna siya. Kasi hindi si Brother Branham ang fulfillment ng 7 angel as trumpeting. Siya yung voice. But in the days of the voice. So, 2,000 years is sound, also iba. the days of the voice. So, hindi pa nagsasound kasi nasa voice pa tayo hanggang ngayon. Gusto niyo makita yung 2 days? Hosea 6 verse 2. 2 days is 1,000. 1 day is 1,000 years. So 2 days yun. After 2 kaya days. 2,000 yan. So yung 2,000 na yan, yung 2 days na yan is voice. Hindi yan sounding. Isahin natin. After 2 days, He will revive After us. 2 days, He will revive us. He will revive us. Kung kanino na i-revive us, wala na sa atin. Nasa Israel na. Nasaan? Nasa B part ng number 2 ng Revelation. Na Elijah darating bago dumating na yung dreadful day of the Lord. Okay? Hindi darating ang dreadful until mapulfill yung last part ng B part number 2. Natupad na tayo ngayon dito sa B part number 1. That is mystery, God's dealing to the Gentiles. Tapos na. Okay, lumitaw na yung Elijah dyan. Okay, nabasa niyo? Hosea 6? Siguro, irarap ko na lang, and then, maybe, with the thing. May tanong kayo. Kasi mayroon naman kasi mabigla na, ano rin kayo, pwede papatuloy ito ni Pastor. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo, ito tutuloy ko ng Hosea 6.2. May papakita ko sa inyo. Hosea 6.2. Anong sabi sa Hosea 6.2? Pakibasa. Pakibukas. Hosea 6.2. Pagkatapos ng 2 araw, muling bubuhayin niya tayo. Sa ikatlong araw ay ibabangon niya tayo. Tayo ay mga bubuhay sa harap niya. Okay, ang tanong. Saan kanina nakaprophesy ang 2 araw? Sa Udyo, sa Hintil? Udyo. Hindi. Sa Hintil yan. Sa Hintil. Kasi hiwana. Hindi binabanggit ko sino yung 2 araw na kaninong 2 araw. Oo. Nasa Hintil yan.
Pero ang sabi, pagkatapos daw ng 2 araw, ang sabi, binasa mo si He will revive us. Third day, Okay. will rise. I-revive! Eh, sino yung i-revive pagkatapos ng 18? Walang iba kundi Israel. Kailan? Pagkatapos After ng 2 days. On the 3rd day, pagka take up to the rapture tayo, revive us, 3rd day na yun. Ano yung 3rd day? Simula ng Tribulation. So yung ikatlong araw, 1,000 yun. Kailan? Sa millennium na yan. So, part na ito ng Israel. Mag-i-start ng 7 years, simula ng millennium, mag-i-start ng 7 years. Matatapos muna yung 7 years bago mag-start yan. He will revive us. At ang sabi, yung He will revive us, kailan mangyari yung revive us? 144,000 by the last promised Elijah na number 2, B part. B part, number 2. Yung Elijah is one of the 2 prophets. Diba dalawa yung prophet? Yung isa ron ay si Moses. Yung isa ay si Elijah. So yung Spirit. Elijah na isa doon ay B part. B part number 2. Okay. So kung yun na yun, conclusion na ito na yung huli na Elijah. Tumating si Brother Branham sa Hintil. Aba, meron palang Elijah sa Hintil. Yes, usapan na natin. Kaya na babalikan yan. Tapos na. Nandito na tayo ngayon sa paparating na Elijah, B part number 2. At yun ay Hudyo. So ang Malakay is prophecy not for the Gentiles, for the Jew. Yung A part, yung B part, Hudyo lahat yan. Yung nasa gitna na yan ay lihim na hiwaga. Yung sila nila. Tayo ay tayo. Tanong sundan nyo, no? Okay, nasa last part. Tanong, nandito na ba tayo sa last part? Di pa. Part number 2. Wala pa. Bakit? Nasaan ba tayo? Saan tayong loob? Sa last part tayo ng Brother Branham. So kung nasa 2 days tayo, nasaan tayo ngayon? We're still in voice. Na kanina yung voice? Patay na si Brother Branham. Fivefold ministry. Sino yung fivefold ministry? Lahat. May ministry tayong lahat. Okay? Paano daw hindi nag-voice? Ngayon, kung yung one of the 2 prophets, Kasama ba yung babae sa 5-fold? kasama. Kaya nga nagsishare tayo lang. Ito ang pinag-uusapan ng nating fivefold, hindi gender. When we speak the gifts, hindi yan gender. Gifts. Pag sinabing gifts, yan ay anointing. Anointing yan. Doon sa pagpapastor, hindi pwede talaga pastor babae. Hindi pwede talaga. Pero when it comes to gifts, hindi naka-exclusive men yan. Nasa buong iglesia yan. Yung nagagawa ng pastor, kayang gawin ni Sister Lea. Tama, hindi? Sister Lea, sa ngayon ka? Sister Lea, yung pastor nagsishare. Kaya mo mag-share, hindi? Sharing lang. Share lang. Yes, kaya nga, diba? Mag-share, yes. Pwede kayo mag-share. Hindi ka lumulugar as to assert. Bawal kasi, ang binawal ni Pablo sa 1 Timothy chapter 2, yung gumagamit ng usurp authority. Hindi pa talaga pwede yun. Pero yung ginagawa ng pastor, na nagsishare siya ng gospel, nag-aalaga siya ng kaluluwa, kayang gawin yan. Ano? Pag-alagaan. Ang pastor sa iglesia, lalaki yun. Tama. Kasi because Adam was first than Eve. Yes. Yan ang totoo. That is subordination. Pero wag nating isara na walang bahagi ang babae sa salita ng Diyos. I will tell you, brothers and sisters. Taga-timpla ng Kilala niyo si Phoebe? Alam niyo, napakasaklap ng babae sa loob ng end time. Sorry naka-record yan Bahala na kayo, dibatiin niyo ako. Sa loob ng end time, ginawa nila ang babae, tinali sa poste ng kusina. Taga-timpla ng mga pagkapi ng pastor, taga-serve ng pagkain. Well, hindi ko sinasabi masama yan That's part of deaconing. Deaconing yun Pero pagdating sa salita ng Diyos, bawal. Ay, naku, hindi tinuro ni Kristo.
Si Pablo mismo ang nagsabi, kilala niyo si Phoebe. Pagdating sa serpent. Kamanggagawa. Ano si Phoebe? Babae, lalaki? Babae. Anong tawag ni Pablo sa kanya? Kamanggagawa. Vanessa. Sa Bible, sa King James. ano Kamanggagawa sa niya. Servant. Servant. Pag tinignan niyo sa original manuscript ang word servant, anong sabi ko to? Anong salin? Deaconess. Diakonis. Vanessa. Sabi nila, bawal daw babae. Babae may posisyon sa church. Eh, bakit si Pablo nagsabi na si Phoebe ay servant sa loob kasama ni Pablo? Ang ibig sabihin ng servant, ibig sabihin sa original manuscript, Greek yun, Greek. Ang ibig sabihin, diakonis. Diakonis yan. Ano ba yung diakonis? Pag binasa mo 1 Timothy chapter 3, pinantay sila sa obispo. Kaya nga nililito, babae ba kayo? Papaligaw kayo dyan? Hindi. Hindi lang pwedeng gawin ng babae. Magpastora ka. Hindi pwede yun. Hindi ka pwede. Pero, Pwedeng umalalay. nagagawa ng pastor ay kayang gawin ng asawang babaeng pastor. Ng babaeng asawa ng pastor. Hindi masama yan. So, ang bawal kasi sa sinasabi ni Paul, 1 Timothy chapter 2, nandun yun, di ba? Ang sabi, meron kasi hindi nila nakikita. Kaya binawal ni Pablo kasi to usurp authority. Ano ba yung sabihin ng usurp? Pasensya na po sa mga babae, hindi ko naman intention na asawa ko na dyan. Ang babae, pag hindi sila bound for faith, sobriety, sabi ni Paul, anong gagawin ng babae? Kanyang asawa. Pwedeng tigitan. Tama, hindi? Minsan babae magagaling talaga when it comes to ganito. Kaya nga, binawal ni Pablo nang hindi kayo pwedeng humigit kahit meron ka pa niyan. Pero, hindi masama kung ikaw may ganito. Pero wag mong gamitin yan para asawa mo, malitin mo yan. Tama mo? Yun ang binabawal ni Pablo. Kaya kailangan, kompleto yun. Sobriety, love. Sa Bible, apat yun. 1 Timothy, Holiness. verse 15. Holiness. Sino basa? Sister, basahin niyo po. Sister Leah. 1 Timothy chapter 2, verse 15, yung dulo. Tingnan mo, Muulan na. Malamig. Tulungan niyo siya. Okay lang. Ano tayo sa kapatid? Yes, 2. 1 Timothy 2. Umaba na ata ako, no? Walang problema sa akin, Pastor. Kayo. Sawa na. Kaya nga magbabae na. Sandali. Pakinggan natin mabuti yan, kung paano sinasagot ni Pablo ang kalagayan ng isang babae sa loob ng iglesia. Okay, sis, pakibasa mo. Ngunit, niligtas siya sa pamamagitan ng panganganak kung sila ay may pagmalagi sa pananampalataya, sa pag-ibig, Pangalawa. at sa pagpapakumbaba. Pangatlo. Na may hinahon. Pakumbaba, pag-ibig. Yan dapat ang tagline ng sister sa loob ng church. Bakit? Binigyan ng rules. Dahil ang ating magulang na si Eva, nagkasala. Ano kasalanan niya? Mabigat. Bilang isang tao na nasa larawan ng Diyos, binaba niya si Sister Leah ang kanyang moral. Nakisipin siya. Alam natin yun, serpent seed, diba? Nakisipin siya doon sa serpent. So, nung siya'y nakisipin sa serpent, ang babae nagkaroon ng pagkabagsak ng moral. In the Old Testament, mapapansin niyo, if you read in the Bible, sa Old Testament, inaasawa ang babae, wala silang magagawa, kahit 4 sila, 5. Hudyo at Muslim. Di ba magkapatid yan? Magka-bloodline yan. Pero yung ugali nila, tingnan mo. Inaasawa nila ang babae sa kaya nilang bilhin. I'm sorry, no? Pero, I'm sorry, hindi ko intention na Kasi, nung panahon ng Old Testament, si Eva ang nagbaba because he was conceived of the seed of the serpent. Pinasok niya ang binhi ng serpent At siya nakipag-daig doon sa serpent mismo. That's why, bumaba ang morality.
ni Eva. Pero, Kaya noon, ang babae noon, wala silang magawa, binibili sila. So, nakikita natin kung bakit pagdating kay Pablo, binigyan ni Pablo ng parang kondisyon. Maingay If you want to be a minister. Maingay sila sa iglesia eh. Pinatahimik siya dahil ni Pablo. May instance na gano'n, pero hindi yun ang rason. Kasi pag-judge ng... Tama. hindi lang. Kasi, bakit? Hinihingan sila ng qualification. Dahil dun sa apat na binanggit. Kung taglay nila yung binasa mo, Sister Leia, ano yun? Faith. Faith? Ano yung Tagalog? Sobriety. Tagalog para at least. Mananampalataya, Ano? Usa. pag-ibig, Pangalawa? pagpapakabanal, Pangatlo? Ay, nahuna. Okay. Kung kompleto yan sa isang kapatiran at nasa loob ng church at gusto niya maglingkod, may rules wala. Wala. Kasi taglay niya yung apat niya. Ibig sabihin, isinauli na sila ni Kristo. Kailan? Nang dumating si Maria. Kung may isang babae noon, nagpabagsak ng moral, si Eva yun. At sabi sa Isaiah, behold, a virgin shall conceive. Nag-grace ng Diyos ng isang babae. Lalo, magsasauli sa moral. Sige yun. Kung si Eva ay naglagay ng binhi, aba itong babae ito, ano rin? Maglalagay ng ano? Banal na Binhi. na bagay. Yung ibininhi ni Eva ay masamang bagay. Yung babaeng ito na kung saan isasauli na si Maria, Kaligtasan. ang inilagay ng Diyos ay banal. Na ba? So, nung nangyari yun, at the time, bawal na ang lalaki magpasawa ng dalawa. Sana lang. Bawal na ang lalaki tumingin po sa iba. Naminig dito. Pag tumingin ka sa iba, na may pagnanasa ba, tama hindi? O binalik pa hindi? Binalik Eh, na. bakit pag ila bubusalan ng babae sa loob na gustong mag-share? Pagkapila na. Kakape, taga-timpla na lang. Tagaluto na lang, Yan tagawa. ang nagagawa ng pagkabulag nila sa ngayon, sister. Na ang babae sa kanila Mga end time. tinali sa kusina. Taga-timpla ng mga kape ng pastor. Marites na doon. Nagmarites na. Nandun sila habang nagmi-ministerial meeting. Yung mga asa-asawa ng pastor, alam mo ba, Chela? Kita mo sa karo. Ay, pambihira. Asawa ng pastor yan. Eh, dahil kasi hindi nila pinagsasalita ng salita ng Diyos. Ano ang sinalita? Naging marites. Tama hindi. Natawa si nanay. Oo. Sana ako naligaw na. Kami dito. Hindi tutuloy ni Pastor yan. Diba? We're still in boys. Bilanggit lang natin ito, no? Sana nasundan ninyo. Pinakita ko bakit. Kasi sinabi ni Pastor. Ang babae ay walang karapatan sa iglesia, no? Hindi na siya pwede maging... Pastor, yung binasa ni Kuya Bal kanina na Revelation 10:8-11 na sinabi niya, thou must prophesy again. Kasama Para lang siya ba sa doon. lalaki? Lahat yun. Binasa natin para sa lahat yun. Walang sinasabi doon, kahit sa Ephesians, ano? And ye shall receive the gifts. The ascension gifts, di ba? Tama ba? Tumanggap kayo, iniregaluhan tayo ng Diyos. Sabi yung gifts daw na yun, abay sa lalaki lang. Hindi. Di ba yung Pentecost? Para sa lahat yun. Lahat na. Ang sinasabi ko lang dito, hindi po pwede ang babae tatayo at mag-share kung hindi taglay yung apat. Tama nyo? Pero kung taglay niya yung apat, walang rule sa kanya. Kasi binalik na eh. Tinas muli yung moral eh. Alam nyo ba, original, from the Garden of Eden, meron bang rules sa lalaki at babae? Wala. Pantay. Pantay sila. Kailan lang binaba ang rules sa babae dahil nagkasala si Eva. Naglagay na nga ng binhi. At ang sabi, dahil sa hindi ka nakinig sa iyong asawa, Genesis 3:16, he shall rule over you. Pero, nung time na pareho silang nandun sa Garden of Eden, may rule ba? Wala. Ang tanong, binalik ba tayo? Hindi. Ay, bakit may rules pa? Wala na. Papayag ka. Papayag kayo. Maging taga-timpla lang kayo ng mga
ng mga kape namin? Hindi! Kami ang kukuha sa kusina, kami magtitimpla. Baka mamaya kape ang bawal sa akin. Kaya nga bawal na nga kape siya. Kayo na magtimpla. Wala na kayong gusto. Binalik na tayo, wala nang discrimination, wala nang tayong sabi niya, hindi na tayo na-discriminate ngayon. Sapat na katuwang. We are free. Hindi sapat na katulong. Sapat na katuwang. Alam mo na hindi ka pwedeng mamuno sa Yes, hindi mo gagawin yan. Kasi nataglay mo yun. Iniingatan mo yung apat na yan. Kaya inilabas yan. Taglay ang apat na yan. Kapag taglay ng isang sister yan, alam niya kung saan niya ilulugar sarili niya. Kahit sa bahay, kahit saan siya naroon, kasama siya ng asawa niya. Hindi niya gagawin yung asawa niya, pahiya sa akin, gano'n, di ba? Kasi nandun yung apat. Taglay yun. Okay, so ano ba? Basta pag tumayo ba ng pulpito, namumuno ka na? No! Tumayo ka lang. Tumayo ka lang man. Sabi, tumayo lang naman. Namuno mo tumayo lang naman. Ano ba, Pastor, sabi niya, yung ano kasi ginawang katulong, imbis na sapat na katuwang, di ba? Diba, Sister Leia, hanggang ngayon, diba marami tayong kaibigan nasaan dyan, nandyan, mga kasama natin, diba? Alam nyo ba, nakakalungkot, nakakaawa sila. Bakit daw? Dahil hindi nila alam yung nalalaman mo ngayon. Oo nga, Pastor. Diba? Ngayon mo lang narinig mo diba? Kaya nga natutuwa ako dahil marami pa akong alam na nalalaman pala na hindi ko pa alam. At the age of 80, isipin mo, at the age of 80, si Sister Leia ay dinadagdagan pa ng Panginoon. Pinatagal pa ng Diyos ang buhay niya kasi bakit? Gusto pa kumpleto ng Diyos, Sister Leia. And one day, yun ang kanyang rapturing. Amen. Praise the Lord. At the age of gano'n ni Sister. And, diba nakikita natin, Sister Leia, nanggagaling pa, 20 minutes, galing pa doon. Kasama ni kapatid ni Brother Albert. Galing sa bundok. Bakit pumupunta si Sister Leia? Because of the word. Diba? Pumupunta siya, naglalakbay siya mula doon dahil sa salita ng Panginoon. Ayun ang magandang Sister Leia. Example. Na maging magandang example na huwaran. Na dapat sinusundan ng karamihan ka. Kasi darating din kung magtagal pa si Kristo, dadagdag din ang edad. Hindi pala mali. Nababawasan ang edad. Hindi ba natin nadagdagan? Nababawasan yung edad sa atin. Nababawasan yung So, here, Malakay 4, Revelation 10. Grabe, itong 2 days, malawak pa ito. Babalik pa ito. Babalik kasi Pastor. Malawak pa ito. Sa calculation ng maraming denomination and time, kinakalculate nila na ang pagdating ni Kristo. Nagsistart sila sa Calvary. Hindi sa Calvary. Pag binasa niyo, if you read in Hosea chapter 6 verse 1, mababasa niyo doon yung salitang smitten. Yung salitang smitten, hindi ito Calvary. Hindi si Kristo na smite doon sa Calvary. Ang Israel, Israel. Sa pamamagitan ni Kristo, no, hindi. Kailan na smite ang Israel? 70 AD. Sa 70 AD. 70 AD. Masaklat yung nangyari kung alam niyo yung istorya. Maraming namatay doon at naging chaos yung buong city ng Jerusalem. At bukod doon, kinain nila yung sarili nila. Nakahula sa Jerusalem. So that's meeting. So, doon mag-i-start yung 2 days. Yung binasa mo kanina, Brother Val, after 2 days, and then he will revive. So yung last week, kadulo ito. This last week. Itong last week, ito ay revive us. Revive us. Ibig sabihin, panahon ng Hudyo. Before the dreadful day of the Lord. Dito at the end of the tribulation. Sabi ko nga kanina, kung kay John, sa pulpit, fathers to the children, alam na natin, nandito tayo ngayon sa tribulation, which is the fulfillment of Elijah, Malakay,
Part B, number 2. Sino yun? One of the two prophets. Okay, ito last. Sino yung, kung ito pinag-uusapan natin, Israel na yan, di ba? Revive us na yan. On the third day, millennium yun. He will take up into glory. Okay? So, dito tayo. Nasa Tribulation. first part tayo ng tribulation. Nasusundan yung Pastor Lea. Dito. So, yung one of the two prophet, dito yon. Alam natin yun. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, sino yung children of their fathers? Hudyo na yan. Tapos na tayo kay Balban sa Gentiles. Sino yung back to the, he turned the hearts to the children back to the hearts of the fathers. Ang tanong, sino yung children? Wala na kayo. Panahon na to. Sino ba yung nandito? Sino ba yung nag-iisip? Ako na lang Panahon last. ng Hudyo? Dalawang propeta. 144,000. Sino yung children? 144,000. Ito, advance na po ito. Sino yung children? 144,000. Kanina pa sinabi pa. Hindi si Joanna nagsabi. Okay. Sino ang children? 144,000. 100. Bakit 144,000 ang children dito? Kasi ito ay Tribulation. Revelation. Panahon ng Hudyo. Sealing, oh. Okay. So yung 144,000 remnant Jew, sila yung children. Parang katulad natin ngayon, tayong itil. Tayo yung mga nasa huli. At ang ating magulang ay ang mga apostol. So, tapos na yun, di ba? Eh, sa panahon na tayo ng tribulation. So, 144,000 ang children. Ang tanong, huling tanong. Huling tanong. Sino yung fathers? Sino yung fathers? Ayan. Pag-iisipin ko ngayon dyan. Isip. Hula-hula. Prophet. Ha? Prophet. Two prophet? Sigurado? Oo. Hindi. Alam mo ba? Saan galing 144,000? Saan galing 144,000? Children. Saan galing 144,000? Sure ka ba? Sure ka? Saan galing 144,000? Hindi ba to prophet? No. Hindi, ewan ko. Mr. Lea, sa'yo, sino hula mo? Bahala kayo dyan. Sino? Hula-hula. Sino hula mo? Two prophets nga. Hindi. Ay, sorry. Hindi. Two prophets. Nene, two prophets. Father ng Andri, sino? Father ng 144,000. Sino yung two? Israel? Malapit na. Oo, sino nga yung Israel? Sino yun? Ito prophet na yung father. Letter. 144,000. Ha? Letter. Sino letter? Sige. Letter A. Ay, Hindi. last to the letter. Elijah. Ano yung letter yan? Sa dulo yan. Sa una. Yung first letter ng pangalan. Hindi, sa dulo daw yan. Hulaan mo na eh. First letter naman. Last letter. Last letter. O second to the last. Ito na lang. Kalagamutan din ah. Letter A. Parang new pero over. Gentiles ba yan? Letter A. Yung una na lang. Yung una kasi. Letter. Jake, ano? Second to the last, letter A. Alakakbar. Hindi yun, ha? Oracle. Wala na ibang ganyan kasi Meron. Alam niyo daw. Wala. Hindi ko alam. Isa pang letter. Isa pang letter. Pinalagay ko wala naman. Ano yan? Ano yan? L? C ba yan? Yan ba yan? Si? Parang mali. Mali. Eh, mali. Local. Local. H. H. Ba't yan ang H? Parang A. Hal. Halal. Muslim. Dagdagan mo pala isa. Si. Kala. Kala. Si Lea, ano? Kanibal.
Father na ano? Father na 144,000. Israel yun. Dagdagan mo wala isa! Sino ba yan? Hindi na suspended. Ano yan? Last ba yung L? Pastor, dito ba ako mali-spelling mo? Okay, yung first letter. P. Alam mo na. Oo, walang galing. Ano? Iba lang yung time ni Pastor. Prophetical? Hindi. Kung 144,000 ang children, sino yung Old Testament? O, nasa Old Testament yan. Magkakano kasi, ano, Hindi kasi yung Moses and Elijah, sila yung Elias na magsasauli. Hindi sila yung pwedeng saulihan. Hindi yung magsasauli kaya hindi sila. Nasa message yun ni Brother Francis. Sino yan? mga Muslim. Nasa series. English nga lang. Yung mga ama din. Okay, sagot! Pagbalik namin. Hindi nga! Oo nga! Dagdagan mo isang letra. Dagdagan mo isang letra. Dagdagan mo isang letra. Dagdag ng isang letra. Tawad. Tawad isang letra. Okay, letter A! Tropical na. Tropical hot! Hindi alam eh. Ayun na, ayun na. Letter T! Patriarchal. Okay, pagdating ng tribulation, at one of the two prophets, yung Elijah doon, ibabalik nung Elijah, yung puso ng mga anak. Sino yung mga anak? Sino? Yung mga... Diba 144,000 yan? Sino yung tatay nila? Patriarchal. Oh, yung 12 patriarch. Yung